teacher na tambay. So, yun yung nilagay ko na name. Hello mga katambay. So 'di ba minsan tinatamad tayong mag-type sa ating mga cellphones. For example, merong humingi sa atin ng information or contact numbers or emails. So 'di ba minsan tinatamad tayong mag-type. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng QR code na libre. Kasi minsan, 'di ba, meron naman nada-download pero yun may bayad, kailangan mo mag-subscribe. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng QR code na libre. So, dito guys, siyempre kailangan nating mag-open ng Excel. So, dito may naka-ready na ako mga katambays. So, meron ako dito naka-prepared na name, address, telephone, and email. So, depende naman sa inyo po yan kung ano yung gusto nyong gawin na gusto nyong makita kapag in-scan yung QR code. So, ito example ko lang naman sa inyo para meron akong tutorial sa inyo. So, first, sa akin nakalagay dito is name. So, teacher na tambay. So, yun yung nilagay ko na name. So, sa address is, for example, is Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Malaysia. So, yan. Kuala Lumpur, Malaysia. And then, for example, my telephone number is 123456789. So, yun. Then, my email address is teacher na tambay. So, wala dapat space. Teacher na tambay 15 at gmail.com. Okay. So, after that, matapos nating maglagay ng mga details na kailangan natin dito, so, meron na tayong name, address, telephone, and the email. So, the next one is, punta tayo sa insert. Insert, pagkatapos, pag nandito na tayo sa column ng insert, kung nakikita nyo tong store, ito. Click natin to. And then, punta tayo sa search bar. Type natin ang QR Office. So, yan po. And then, search. Tapos, pagkatapos nun, makikita natin itong QR Office. So, kailangan natin siyang i-add. So, pinutin natin yung ating mouse gamit ang right click. And then, continue. So, kung mapapansin nyo po, andito siya sa aking monitor, nakikita nyo, ito na siya. Nandito na siya sa aking right side. Ito. So, after nito guys, punta tayo ulit dito sa ating tinype kanina, yung ating details. So, ang gagawin natin dito is, i-highlights lang natin to. Idadrag lang natin to papunta sa kanan. Gamit ang ating mouse, habang nakapress yung ating right side ng daliri sa mouse. So, idadrag natin itong papunta sa right side, katulad ng ginawa ko na to. Pagkatapos nyan, i-control C natin. Gamit ang keyboard, control C. So, para siya makopy. Pagkatapos, punta tayo dito sa dinaload natin na QR Office. Tapos, nyan guys, etong HTTP na to, papalitan natin to. So, i-click natin tong arrow na to. Ito. I-click natin to guys. And then, pipili natin yung customize. So, ito. Customize. And after that, etong kinapi-paste natin na to, na details natin, pupunta tayo dito sa search bar na to. Gamit ang mouse, i-click natin to. And then, Control B sa ating mga keyboard. Control B para mapunta siya doon. So, automatic nandito na siya. Kung nakikita nyo guys, ito yung details na tinype natin kanina na galing dito.
So, eto na siya. So, immediate, nandito na siya, oh. Na-create agad yung kanyang QR code. So, depende sa inyo yan kung ano yung gusto nyong kulay. So, napapalitan yan. Kung gusto nyo is red, magiging red yan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Pero sa akin, is gusto ko is standard. Is black. Yan, yung parang ganyan lang siya. Hindi siya masyadong... And then, dito, pwede rin siyang palitan ng size. Kung anong gusto nyong size. Pagkatapos niyan, pwede nyo siyang i-insert. Pindutin nyo itong insert na to. Ito, insert. Insert. So, ito na siya ngayon. Yan, guys. Ito na yung dinaload natin na QR code. So, depende naman sa inyo yan. Pwede rin yung i-adjust dito. So, ngayon. Okay na siya, guys. Yan na yun. Pwede nyo siyang i-download. Madadownload nyo siya, di ba? Napaka-basic. Para hindi tayo mahirapan sa kata-type ng pag may nahingi sa atin ng details. Depende naman sa inyo yan kung ano yung gusto nyong gawin na details na makita kapag ka-in-scan natin yung ating QR code. So, yun lang guys. Thank you for watching.